Galatians 5 verse 13, for you brothers were called for freedom as opportunity for the blessed. Rather, serve one another in love. Ano ba yung motibo po natin? Bakit po tayo naglilingkod? Gusto mo ba natin naglilingkod tayo para makilala? No, amen. Amen po ba? Naglilingkod po tayo dahil mahal po natin ang maraming kaluluwa na dapat po ay hindi sila mapahamak, kundi magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Dapat ito po lagi ang motibo po natin. Hindi yung ating pong karangalan o hindi po tayo makilala sa ating lipunan. Ang motibo po natin ay ang ating pong pagmamahal sa kanila. So, praise God, our team po for the month of September, Arise and Build a Service-Oriented Ministry. Are you excited po ba? Yan. Dapat nga po, pagpupunta po tayo sa mga itong gawain, we are all excited dahil alam po natin, ito po kung saan nararanasan po natin yung pagsama po ng ating Panginoon, nararanasan po natin yung presensya ng Diyos, nararanasan po natin kung paano ang Diyos ay ating pong, sabi nga po, nararanasan kung ikaw po ay pumunta rito, na bigat o may problema. Ang church po ay siyang ginagamit po ng ating Panginoon para po maibsan kung ano man po yung ating mga kabigatan. At tunay nga po sa umagang ito ay nais ko pong ibahagi po yung serve God and serve one another. Siyempre, pag tayo po maglilingkod sa Panginoon, kailangan po ay mayroong passion. Serve God with passions. We cannot serve God kung tayo po ay walang pag-ibig. Amen po ba? Kaya nga po dyan sa Mark 10 verse 45, sabi dito, even the Son of Man came to earth to be a servant to other people. He didn't come here to have servants who must work for him. No, he came to die so that many people can be free. So, alam po natin, pumunta po dito ang ating buhay at makapangyarihang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo para po hindi po siya ang paglingkuran, kundi po siya ang maglingkod sa atin. Amen po ba? Kaya, yun din po, kung titingnan po natin, napakahalaga po kung bakit po tayo ay narito sa mundo. May purpose po ang ating Panginoon. As we serve the Lord with passion, kailangang makita po natin yung sinasabi po ni Pablo sa Romans 12 verse 11 up to verse 13. Wala po dyan, pero nais ko pong ipahatid, iparating po ito sa inyo. Ang sabi niya po dito, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So, wag daw po natin mawala yung ating kasipagan. O wag daw po tayo, kung sa ibang version po, kung medyo masakit, pero sabi nga, open rebuke is better than secret love. Amen po ba? Sabi, wag daw po tayong maging tamad. Wag daw po tayong maging tamad, kundi pag sumika po tayo, at maglingkod po sa ating Panginoon na merong masigasig. Ibig sabihin, meron po tayong kasiglahan. Habang tayo narito sa lupa, tayo binigyan na ng Diyos ang pagkakataon na maglingkod po sa Panginoon. Of billions of people, tinawag kayo ng Diyos para po tayo ay maglingkod sa Kanya. Hindi lamang po sa Kanya, siyempre, pangalawa po ay yung mga kapwa po natin. Tayo po yung susi ng ating Panginoon para abutin po natin yung ating kapwa. At sa ating paglilingkod, ang sabi niya sa verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Kailangan daw po, meron tayong kagalakan. Hindi po magagalak, hindi po mapiplease ang Panginoon. Kung tayo naglilingkod na napipilitan lang at obligasyon lang. Kailangan when serve the Lord, ando yung wholehearted po natin na ibinibigay po natin sa Lord ang ating paglilingkod. Sa panahon po natin na tayo pinakakaranas ng trouble, difficulties, circumstances po sa ating mga buhay, alam po natin yung ating pagtitiis na nangyayari po sa atin, meron pong yung reward na inihahanda po ang ating Panginoon. Ano po ang gantimpala na ating po matatanggap sa Diyos? Ay ang ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya kahit anong pagod, kahit anong hirap na ating pong pinagdadaanan, lalo po sa ngayong kapanahonan ngayon, alam naman natin, dumaan ang ilang 3 taon
Lahat po tayo, naka-experience po na makapagsasabi sa ating kalagitnaan na hindi naranasan ang fear, naranasan natin yung pagod, naranasan natin yung maaaring ang iba sa atin nagkaroon ng anxieties, depressions because of pandemic na ito. Pero praise the Lord, ang ganda po ng tema po ng ginawa po ngayon na binigay ng Diyos sa ating spiritual director, yung revival. Amen? Urgent call to action. So, unti-unti na po tayo ngayon nare-revive. Unti-unti na po tayo nare-restore. Kasi kailangan po yan sa ating kapanahonan ngayon. Dahil alam na po natin, there are signs na malapit na po dumating ang Panginoon. At tayo bilang mga tigasunod ng ating Panginoon, tayo po ay matyaga. Maghintay po tayo sa pagdating po ng ating Panginoon. And we desire na lahat po tayo na nakakilala, tumanggap po sa ating Panginoon. Sa pagbabalik po ng ating Diyos, madatnan po tayo. Pag-quote po sa atin ng Panginoon, sama-sama po tayo aakyat na para ba tayo po ay nakasakay sa elevator. Amen po ba? Di ba? Inaasam-asam po natin yon. Kaya the reason why tayo po ay narito para sa ganoon, manatili po ang ating spiritual ay laging matatag, matibay, malakas. Hindi kaya matinag ng kaaway. Ang sabi nga po dito, share with God's people who are in need. Practice hospitality. So, kailangan na po ng maraming tao ang bawat isa po sa atin. Ang sabi nga, fulfilling our purpose will require passions. Para po mapulfill natin, ano ba ang purpose ng Lord? Bakit tayo narito sa lupa? Ang purpose niya para sa atin, magkaroon tayo ng pag-ibig, pagmamahal una sa Diyos at pagmamahal sa tao. Kung wala po ang pag-ibig po sa atin, useless lang po yung buhay po natin dito sa mundo. Amen po ba? Ang purpose po has to do with our heart. Ang layunin po natin, yung gawin natin ng buong puso. Isipin po natin, right thinking about why we're here and understanding our calling. Maunawaan po natin kung bakit tayo narito at paano tayo ang kailangan, o kung paano po tayo ay tinawag po ng ating Panginoon. Our God is a passionate God. Napaka mapagmahal po ng ating Panginoon. May mga magandang plano po ang ating Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Kaya nga po in Jeremiah 29 verse 11, for I know I have planned for you. I plan to prosper you, not to harm you. I plan to have a good future. Ibig sabihin, narito tayo, may magandang inihahanda po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, be enthusiastic to serve the Lord. Maging masigla po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Huwag po tayong, sabi nga lulugalugami, ganon. Kailangan po, naroon makita sa atin na masigla po tayo. Na kahit na po anong pinagdadaanan po natin, pero ipinapakita pa rin po natin na tayo po ay masiglang naglilingkod sa Diyos. Dahil yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po matutumbasan ng ganong kalaking halaga o anong kayamanan meron ka. Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay napaka-worth it sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya sabi nga, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him. Wag po nating aalasin yung pag-ibig po na sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod po natin sa Diyos. Magningning po tayo, mag-glow po tayo sa pamagitan po ng Kanyang Espiritu at maramdaman po natin with excitement po na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Lagi po tayong excited. Kasi nga po, dahil nga po sa pangyayari nakaraan, marami pong tao ay ayaw ko munang umaten. Hindi muna ko aatin, saka na lang. Lagi po natin tatandaan na nasa panahon na po tayo. It's the right time na para bigay po natin ang pinakamainam na po na paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Serve God. And then iserve po natin yung mga kapwa po natin. At huwag po tayo, sabi niya, do not be afraid. Huwag po tayo matakot. Bakit? May pangako po ang Diyos. Sabi po ni San Pablo, doon sa 2 Timothy 1 verse 7, wala po dyan. God has given us a spirit of boldness. Binigyan po tayo ng ating Diyos ng espiritu ng tapang and not of fear, of love, because He loves us first and the sound mind to take charge of situation around us. Huwag daw po tayong matakot. Kasama po lagi natin ang ating Panginoon. He never leave us. He never forsake us. Sabi niya, Christians,
Remember that God has graciously given us His Holy Spirit who make us fearless in troubled times. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, alalahanin po natin na binigay po na sa atin yung grasya ng Diyos at kasama po noon ay ang banal na Espiritu. Kaya wag daw po tayo na matatakot sa panahon na nakakaranas po tayo ng trouble sa ating buhay. Dumahadaan lang po yan sa atin. Nilalampasan lang po yan sa atin. Kung may problema po tayong malaki, lalampas lang po yan. Kaya kailangan harapin po natin yung problema. Amen po ba? Wag po natin tatalikuran. Dahil pag tinalikuran po natin ang problema po natin, yung trouble po sa ating buhay, hahabulin po tayo. Kaya kailangan harapin po natin. Dahil pag hindi po natin hinarap yung problema na dumating po sa ating mga buhay, tayo po ang matatalo. Amen po ba? Kaya nga, fight the good fight of faith. Meron po tayong tapang na harapin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. And then sabi niya po doon sa slide, the Son of God serving others. Sabi niya dito, doon sa Mark 10 verse 45, binasa ko po kanina text, even the Son of Man came to earth to be a servant to other people. He did not came here to have servants who must work for him. No, he came to die so that my people can be free. Una po dyan, sabi niya, Jesus save us. We don't save him. He meet our needs. We don't meet his needs. Ibig sabihin, iniligtas tayo ni Jesus, hindi natin siya iniligtas. Amen po ba? Clear po ba yun? Tinutugunan ang ating pangangailangan. Hindi natin tinutugunan ang pangangailangan ng ating Panginoon. So sabi nga, ang ating Diyos, ang ating tigapagligtas. Bumaba siya dito sa lupa para iligtas niya po ang bawat isa po sa atin. And then sabi nga po doon, sa Mark 2 verse 17, sabi niya, and when Jesus heard it, He said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners. So makita po natin dito ang sinabi po ng ating Panginoon na siyempre ang may sakit, ang kailangan niya ay ang doktor. Kung wala ko yung sakit, siyempre hindi natin po kailangan si doktor. Amen po ba? Kaya ang sabi niya, dumating po ang ating Panginoon dito para ano po? Ang iligtas niya ay hindi yung matuwid. Ang iniligtas niya po ay yung makasalanan. Ano man laki ng kasalanan mo na ginawa mo sa ating Panginoon, na para ba sa palagay mo, walang kapatawaran ang iyong kasalanan. Tandaan po natin, pumunta ang ating Panginoong Jesus dito para ikaw ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun po ang kadahilanan. Bakit po si Jesus ay bumaba po dito? Para ikaw, ako, ang bawat sa atin na dati po namumuhay po tayo sa kadiliman. Salamat sa Diyos, sapagkat mula doon sa kadiliman, inilipat po tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaliwanagan. At ngayon, nabubuhay po tayo, na tayo po ay radiant. Amen po ba? Nagniningning, nag-glow. Because yung Holy Spirit na tinanggap po natin, nung si Jesus ay tinanggap po natin, nabuhay na po sa atin yung Espiritu sa puso po natin. At yung Holy Spirit na yon na naglilid po sa atin, yon na nag-guide po sa atin sa tamang desisyon, sa tamang direction po ng ating mga buhay. Amen po ba? Praise God. Sabi niya, we did not get right with God in the beginning of our Christian life by serving Him for a wage of salvation. So, hindi tayo naging tama. Alam naman po natin, lahat tayo, nagsimula po tayo sa mali. Salamat lang sa Diyos. Sabi ko nga, kadami-daming tao dito sa mundo, tinawag ka, pinili ka. At yung pagpili sa iyo ng ating Panginoon, bagamat, ang sabi niya nga, hindi tayo tama sa pasimula, pero alam po natin, nabayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. For the wages of sin is death. And the gift of God is eternal life. Romans 6 verse 23. So kung kuman tayo po sa pakiramdam ninyo, nakakaramdam po kahit Kristiyano na pa kayo, nakakaramdam po kayo ng self-condemnation, ibigay niyo ito sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Romans 8 verse 1, wala na pong paghatol sa isang tao na meron pong Kristo. Amen?
At dahil si Christ ang nasa atin, malaya na po tayong lahat na gawin kung ano ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Ang duty po ng isang Kristiyano ay sabi nga, to be ay mentally ready to serve God. Yun po yung ating pagkatawag sa atin. Handa po tayo, lahat po tayo ay makapaglingkod po sa ating Panginoon. Alam niyo po sa pako, talagang nakita ko po kung paano ang Panginoon kumikilos po doon sa lugar ng pako. Naka-experience din po kami ng mga masalimuot ng doon sa pako. Marami po kaming pinagdaanan. Sabi nga, rough road po ang aming pinagdaanan. Marami pong dumaan po sa amin bago po muli na-restore po ang pako. Dahil that time po, ang place po namin, hindi po pwedeng maraming tao, kundi ilan lang. Ang dami po ng members po ng pako. Yung lugar po namin, pag hindi ka pwedeng magpuri sa Panginoon, hindi ka pwedeng tumalon. Dahil pag ikaw'y tumalon, yung structure po ng church namin, doon sa Pedro Hill, ay tunay nga pong delikado. Pwede kayong bumaksak sa baba. Kaya pagka po kami nagpi-praise and worship po doon, pigil na pigil po namin yung aming mga sarili. Sumasayaw lang po kami, ganyan lang po ang aming pwesto. Siksikan pa po kami doon pag nagpi-praise and worship. Talaga mararamdaman po, dumaan po kami doon sa pagsubok na, dumaan din po kami, ang sabi nila nung may-ari doon, umalis na kayo dyan. Hindi na po nirenew yung contract namin. At nung time po ngayon, sabi ko, Lord, yung time pa na nagpaalam po yung aming pastor, na si Pastor Nestor, ngayon po yung nasa Canada na, ginagamit po siya ng Lord doon sa Canada. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Ayaw ko po naman na yung mga tao magwa-wandering na mawawala isa-isa. Sabi ko gano'n. Then sabi ko sa family ko, sige, i-ready ko yung bahay natin ha, kahit na maliit lang, kahit ilang service ang gamit natin to para wag lang po na mawala yung mga attendees, ang gano'n. Pero alam niyo po ba, praise the Lord, pag ikaw po ay tunay na ang puso mo ay tama sa Lord, pag ikaw ay nag-pray po sa Lord, ipoprovide ni Lord yung place na pinakamainam para sa amin. So alam niyo po ba, yung place po namin, kahit tumalon, kahit sumayaw ka, dahil samento na po yung aming flooring. Kaya talaga po, sabi ko nga, tapat po talaga ang ating Panginoon. Talaga makikita mo kung paano ang Diyos, talagang step by step po talaga. At ngayon po, nagbabalikan na po ang mga kapwa kong manggagawa, yung mga members po namin, naaabot na po kami. Kaya doon sa church, mararamdaman nyo po talaga yung love, yung unity po ng bawat isa po sa amin. Kaya wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kailangan lang po maging tapat po tayo. Ang sabi nga po doon, kailangan po ay faithful in prayer. Simula po ng pandemya, year 2021, January 2 po yun. Nung nag-start po ang national, nagbigay ng 7 days na pray and fasting, hindi po kami tumigil. Dire-diretso po kami araw-araw hanggang ngayon. Talagang nakikita po namin yung talagang pagkilos po ng ating Panginoon sa mga ginagawa po araw-araw na pananalangin. At yung pa po mga member, yung mga workers po namin na hindi pa masyadong na-equip na po sila dahil po ina-assign po namin sila para po mag-exhort tuwing umaga po sa amin pong prayer, sa amin pong dawn watch. Kaya malaki po ang nagagawa po ng dawn watch po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? And then sabi nga rin po sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be conformed by the renewing of your mind. Yung nga nila, simula pa lang, talagang hindi naman tayo tama. Kinuha lang tayo ng ating Diyos doon sa ating katayuan. So, ngayon, tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, tikasunod po ng ating Panginoon, huwag na po tayong makiayon sa takbo ng mundo. Amen po ba? Kailangan magbago na po tayo ng ating kaisipan. Ano ba ang magagawa ko sa Panginoon? Makakapagdala ba ako ng kaluluwa sa ating Panginoon? Lagi po nating ilagay sa isipan mo, isang kaluluwa na madala po natin sa ating Panginoon. Libo-libong anghel doon sa langit ang nagsasaya, naglulundagan, sapagkat mayroong isang kaluluwa na nambalik sa Panginoon. Kaya napakalaga po yung each one, bring one. Sa panahon po ngayon, kailangan na po tayong maging masigasig.
maging serious po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sabi po nga dito, He worked for us. He served us, not us Him. He did the humanly impossible on the cross. Siya yung nagtatrabaho para sa atin. Amen po ba? Tayo lang po taga-sunod. Kung anong gusto ng Panginoon, sunod lang tayo ng sunod. Makianod lang tayo, makiayon lang tayo. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa'yo? Gawin mo yon. Hindi ka naman niya iiwanan. Hindi ka niya pahihiyain. Hindi ka niya pababayaan. Siyempre lahat tayo nakaka-experience ng persecutions. Minsan nakaka-experience po tayo talaga na, lalo na po kung yung pananampalataya mo mataas na sa Panginoon, mas mataas ang level na pagsubok na dumadating sa'yo. Pero habang tumataas po yung level ng ating faith, lalo po natin napapakita sa ating Panginoon at nakikita natin kung paano ang Diyos gumagawa ng miracle sa buhay po ng bawat isa sa atin. At tunay nga, ang Diyos, sabi niya, siya yung tatrabaho para sa atin. Siya nagsisilbi para sa atin, hindi tayo. Ginawa niya tayong imposible. Nung siya po ay napako doon sa krus. Kaya napakalaga po yung ginawa po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po doon sa Matthew 19 verse 29, sabi niya dito, it is only God that has the power to save sinners. Give them eternal life. Siya lamang po ang may kapangyarihan na pwede pong tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. At siya rin po ang may kapangyarihan na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. We cannot save ourselves because no human has such capacity to do so. Wala tayong kapangyarihan na iligtas po ang maraming tao. Only God. Ginagamit lang po tayo ng ating Diyos. Binigyan lang tayo ng Lord ng power, authority, na abutin po natin yung ating kapwa para maibahaginan po natin ng salita po ng Diyos. At bilang tayo, tagasunod po ng ating Panginoon, alam ko po, may plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi niya, Jesus Himself taught us an example on how to live a life of servanthood. Mismo po ang ating Panginoon, mismo siya ang pinakahalimbawa po ng bawat isa sa atin kung paano tayo mabubuhay bilang tagasunod po ng ating Panginoon. Kung mababasa po natin yung John 13, napakaganda po yun from verse 1. Hanggang sa last verse po kung paano ang ating Panginoon na siya po ay Diyos. Alam natin po, siya ay Diyos, kapantay po siya ng Diyos, pero nagpakababa po siya para po sa ganon, yung mga tao po ay maging example po siya na habang siya ay narito sa earthly ministry. Anong ginawa po ni Jesus doon? After washing His disciples' feet, the act of love. Anong ginawa po ni Jesus? Siya na Diyos, pero ang kanyang mga disipulo, anong ginawa po niya? Hinugasan niya po yung mga paa ng disipulo. Nag-react pa nga po doon si Peter. Amen po ba? Si Peter sabi niya, Lord, hindi ako magpapahugas ng paa sa'yo. Sige, huwag kang magpahugas. Wala kang kasama, wala kang kabahagi sa aking kaharian. Ano sabi ni Peter? Sige po, Lord, simula ulo hanggang talampakan ko, linisin mo na, hugasan mo na. So, maging gaya po tayo na matuto po tayo, ipinapakita po sa atin dito ng Panginoon na tayo po ay merong mapagpakumbaba at tayo po ay naglilingkod sa Diyos, hindi po pang sarili po natin, kundi para mag-glorify po natin ang ating Panginoon. He encouraged us to follow His lead and service one another para masundan po natin ang ating Panginoon habang tayo po ay narito po sa lupa. Ang sabi pa rin po ni Jesus, I have set you an example that you should do as I have done for you. Siya po yung ating example. Kaya makita po sa atin yung pusong mapagpakumbaba. Amen? Sabi niya, He told His disciples that greatness did not come through positions of honor or authority. So sinabi po sa atin ito ng ating Panginoon doon sa kanyang mga disipulo na sabi niya ang kadakilaan na hindi dumarating sa pamagitan ng posisyon o karangalan o authority. Ang sabi niya dito, greatness comes through humility. Humility is, without a doubt, the most important quality of a Christian. So ang kadakilaan daw po ay dumating sa pamagitan po na mayroong mapagpakumbaba. Ibig sabihin, importante po yung humility. Gusto niyo bang yumaman? Gusto niyo ba kayo maparangalan? O
O magkaroon kayo ng satisfied life. Ang sabi po doon sa Proverbs 22 verse 4, humility and fear of the Lord brings wealth, honor, and life. Pag nakita ni Lord na marunong kang magpakumbaba, kahit anong posisyon meron ka, o ikaw man ay mayaman, marangya sa buhay mo. Pero pag nakita ni Lord, yung ikaw ay mapagpakumbaba, ano man ang kalagayan mo, ang sabi niya, pagyayamanin ka. Yung honor, at higit sa lahat, bibigyan ka ng long and satisfied life. Kaya mahalaga po yung makitaan po tayo ng merong pusong mapagpakumbaba. Ang sabi niya, to be great in the kingdom requires the willingness to serve. Sabi nga, para gusto mo ikaw ay maging madakila sa kaharian, ano po ang requirements po doon? Requirements po niyan ay mayroong kang, sabi niya kagandahang maglingkod. Ibig sabihin, willing ka, ready ka, pagtawag sa'yo ng Panginoon, anak, halika nga, sama ka sa akin. Oh, may pupuntahan tayo. Sasama po ba kayo? Kaya kailangan po yun. Importante po. As a short testimony ko po, praise the Lord, meron po kami isang attendees na nakakita lang niya po yung signage po ng pako. Yung tao po ngayon, akala ko as a ordinaryong tao na umattend. Yung pala, nung malaman ko later on, habang siya yung ma-attend, yung pala po medyo mataas at may katungkulan. Siya po yung CEO ng 2 companies. After po noon, sabi niya sa akin, kasi actually, ang tawag niya sa akin, Pastora, kasi nasanay na po sila sa akin Hindi ko masabing, sister lang ako. Basta, ay Pastora, pwede ba yung aking building, nirenovate ko. Pwede bang bisitahin mo para bisitahin? Sabi ko, sige po. Sabi ko, time po ngayon na naayos na po, in-invite niya po ako. Siyempre, nagsama po ako sa church. At nung nagpunta po kami, dinedicate po namin yung kanilang building. Yung building po yun, pagdating ko po doon, kinabahan po ako kasi ang dami pong empleyado. Ang dami pong mga tao na naandun po sa building. Sabi ko sa kasama ko, pag-pray mo ako, hindi ko alam kung paano ko pasisimulan ang aking pag-share ng gospel. Ay mga doktor po, at saka iba pa doon, may mga nurse. Kasi po medical clinic po yon. And then after po na may pag-pray po namin yon, pinatanggap po natin sa Lord. Madami po sila. At may 70 po ata yung tao, pati yung mga nagpapamedical, andun po yun. And then after po noon, meron pa pala siyang sabi niya, okay, meron pa akong isang building. Gusto ko rin ipag-pray. Yung pala, agency, Global Services, yung kanyang, sabi ko, sige po, nasaan po na ako Kasimula na ako doon Di pumunta po rin kami doon. Pupunta namin doon. Dami rin tao, yung mga applicant, doon. Sabi ko, sige, salvation tayo. And then, alam niyo po ba, praise the Lord. Yung lugar po ngayon, alam ko na blessed po yun ng Panginoon. At marami pong, ang importante lang po sa atin, yung pangako po ng Panginoon. Share your gospel in season, in out of season. Bahala na si Lord sa atin. And then I believe po na yung attendance po namin yun, nagpapatuloy po yun sa amin. Nagkukonect po yun sa amin. At I hope po na hanggang sa pagdating po ng Panginoon, mananatili po siya. Alam niyo yung sabi ko sa kanya, mapalad. Sabi ko doon sa mga tao, mapalad kayo kasi meron kayong CEO na nagmamalasakit sa inyo. Sa halip na yung kayamanan o anong pang iniisip niya, ang iniisip pa sa inyo ay yung kaluluwa ninyo. At I believe po na yung mga taong yon, yung salita ng Diyos na naamin pong naitanim doon, yung buto na yon, na naamin naitanim na yon, ay tunay nga po yun, sabi nga suisibol, lalago, at yun ay mamumunga. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po yun. Kaya, huwag po tayong matakot. Kasama po natin lagi ang ating Panginoon. Sabi niya, obedience was a priority for Jesus. Yung pagsunod po natin sa Panginoon, yun po yung pinaka-priority po ni Jesus. Jesus always gave Himself to His Father's kingdom. Sabi niya, dependence on the Spirit, reliance on God's Word, and sharing the gospel and cultivating healthy relationship. All of these are priorities for Jesus.
So, malaki po ang nagagawa na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marami pong family ngayon, maraming broken homes, talagang sinisira po ng kaaway. Kaya nga, I'm so blessed po nung kami umattend po ng men's and women's. Iyak po ako ng iyak po noon that time. Kasi may family problem din po ako. Pero I believe po, after po noon, nag-message po sa akin, ate, okay na po kami. Maayos na po kami. Marami po. Hindi po lang, marami po mga pamilya ngayon ang sinisira ng kaaway. Pero tayo po yung instrumento po ng Panginoon para sila po ay muling mabuo. At hindi po nagwagi ang kaaway. Pag minananalangin po, meron pong ginagawa po ang ating Diyos. Ang sabi daw sa Galatians 5 verse 13, "For you, brothers, were called for freedom as opportunity for the flesh. Rather, serve one another in love." So mga kapatid, sabi nga dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Ngunit huwag niyong gamitin sabi niya, gamitin upang ang kalayaan na ibinigay sa inyo ay bigyan niyo ng pagkakataon na ang inyong and pride of life ay gawin ninyo. Ni Jesus yung tatlo pong yun, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Pag na-overcome po natin ito, alam ko po, kahit na anong bagyong problema dumating po sa atin, kaya po natin itong mapagtagumpayan. Why? Kasama po natin si Lord sa parada ng kanyang tagumpay. Sige nga po, ang sabi nga po dito, Paul is telling the Galatians not to use their freedom to choose to follow the sinful desires of the flesh, but to instead obey the Spirit by serving each other through love. And this is what living by faith produces. You shall love your neighbor as yourself. So, siyempre, pag mahal mo una ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, hindi mo na kayang gawa ng masama ang kapwa mo. Kundi bagkos, magiging mabuti ka na sa iyong kapwa. Siyempre, hindi mo pag-i-steal doon sa kapwa mo. Hindi mo pagnanasaan yung kapwa mo. Bakit? Nilagay na ni Lord sa puso mo yung pag-ibig. Na dapat mahalin mo yung ating kapwa. Huwag natin sasaktan yung ating kapwa. Dahil minsan, nasasaktan po natin, hindi po naman po excuse yan Talagang, exempted po yan. Minsan nakakapagsalita tayo sa ating kapwa. Yung pala, para sa atin, wala po yun. Pero sa kanila pala, ay merong masakit doon. At minsan nagtatampo sa atin, pero wala tayong kaalam-alam pala, nagtatampo sa atin. So kailangan po watch our mouth. Amen? Bantayan po natin lagi ang lumalabas po sa ating bibig. Kasi kung anong lumalabas po sa ating bibig, maaari pong ito'y makasisira, lalo na po sa ating kapwa. We are not saved by serving, but we are saved for serving. Amen po ba? Hindi tayo naligtas sa paglilingkod, ngunit tayo ay naligtas para sa paglilingkod. Malinaw po ba? Sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Una po dito, the basis for serving other is salvation. So napakahalaga po yun. Ang batayan po, ang ating paglilingkod sa iba ay ang kaligtasan. Importante po na mabahaginan po natin ng salita ng Diyos yung mga taong wala pa sa ating Panginoon. Mahal po natin ang kaluluwa po nila. Mahal po sila ng ating Diyos at dapat mahalin din po natin yung mga kaluluwa na yon na nilikha po ng ating Panginoon. Kasi lahat naman tayo, hindi naman lahat po anak ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi po lahat anak ng Diyos. Sino lamang po ang anak ng Diyos? Yung sinasabi ni Jesus sa John 1:12, di po ba? Ang sino lamang pong tumatanggap sa ating Panginoon, siya lamang pong binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron tayong matatanggap na benepisyo po mula po sa ating Panginoon. Yung nangyari po doon sa krus, marami pong dinala ang ating Panginoon doon sa krus. Amen po ba? Yung kung ikaw po ay may sakit at karamdaman, dinala na yun ng Panginoon. Kung ikaw po ay sa panahon ngayon ay talaga naghihirap at nagdudusa, dinala rin po yun ng Panginoon doon sa krus.
even ang ating kasalanan, dinala ng Panginoon doon sa krus. Kaya kung tayo po bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, nakakagawa pa po tayo ng kasalanan sa ating Panginoon, ate po pong ipinapako si Jesus doon sa krus. Amen po ba? Alalahanin po natin na tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon. So we serve God by serving others. Sabi nga, serving one another like Christ served involves treating others with honor and respect. Kailangan daw po, kung tayo nagsiserve sa ating kapwa, naroon po yung ating respeto po sa kanila. Igalang po natin, whatever religions you are, kung ano man po kayong sekta, ano man religion meron kayo, we respect your religions and your beliefs. Ang mahalaga, ang maibahagi, ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay nanggagaling at nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesus, na siya nagsabi na I'm the way, the truth, and the life, that no one comes unto the Father except by me. Mahalaga po lang yon. Nasa kanila na po yon, sa inyo na po yon, kung tatanggapin niyo po yon. Dahil alam po naman natin, religion, mabuti, nagtuturo po ng kabutihan yan, pero hindi po naman tayo maililigtas ng relihiyon. Ang makapagliligtas lang po sa atin ay yung relasyon natin sa ating Diyos. Amen. Sabi niya, the barriers to serving others is selfishness. Alam mo, ito po yung ating mga hadlang po sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Yung ating mga makasarili. Ako dito. Parang inaangkin mo na ang lahat. Pero kung tayo mag-serve sa Lord, na ginagawa po natin to para sa pagmamahal natin sa ating Panginoon, it is due time, iaangat ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi ganun ang Lord Gusto niya na makita niya kung paano ka gumagawa na hindi sarili mo, kundi lagi mong ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Hindi kanya dadalhin sa maling landasin. Itatama ka niya sa bawat hakbang na iyong patutunguhan. Amen? Ang sabi niya nga, do not choose your freedom to indulge the sinful nature. Kaya wag po nating hayaan na manatili po ito sa atin. So yung mga barriers po natin, kung kailangan tanggalin po natin, surrender po natin to sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun lang naman ang kailangan Surrender all your life to Jesus. Aalisin niya yung mga hadlang para makapaglingkod po tayo ng totohanan sa ating Panginoon. Ano po ba? The motive for serving is love. Ano ba yung motibo po natin? Bakit po tayo naglilingkod? Gusto ba natin naglilingkod tayo para makilala? No, amen. Amen po ba? Naglilingkod po tayo dahil mahal po natin ang maraming kaluluwa na dapat po ay hindi sila mapahamak, kundi magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Dapat ito po lagi ang motibo po natin. Hindi yung ating pong karangalan o hindi po tayo makilala sa ating lipunan. Ang motibo po natin ay ang ating pong pagmamahal sa kanila. Sabi niya, what is your motive for serving God? We ought to serve God for the gift He gave which brought us hope, peace, joy, and life, and that we could not find in things or ourselves. As new life should bring us to serve God. So, yun po ang motibo po natin. Ang maihatid po natin na tayo po ay merong silang pag-asa, magkaroon sila ng kagalakan, magkaroon sila ng kapayapaan, at higit sa lahat, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. And what is meant by living a life of servanthood? Ano po ba ang ibig sabihin po dito? Na dapat po ay yung ating pong pamumuhay sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. One biblical way of speaking rightly about the relationship to God that we have is to call ourselves servants or slaves of God and of Christ. Amen po ba? Ang isang paraan po na sinasabi po sa Biblia na tapat po sa ating pagsasalita tungkol po sa kaugnayan po natin sa Diyos ay magkaroon tayo, natawagin tayo na ang ating mga sarili ay maging tagasunod lang niya o alipin po ng ating Diyos. Amen? We are servants of God. Amen? Sabi niya, to be a servant. Sabi niya, to be a servant means we need to walk in humility. So, napag-usapan na po natin ito. Tayo bila daw po tayo na pagiging lingkod ng Panginoon, kailangan daw tayo ay lumalakad ng may mapagpakumbaba.
Sabi niya, without humility, one cannot serve God. Greatness equals humble service. After washing his disciples' feet, an act of love, humility, and service, he encouraged us to follow his lead and serve one another. Yung pong sinabi ko kanina sa John 13 verse 15, kung paano mismo ang ating Panginoon ipinakita niya as example po na siya po ay kapantay ng Diyos, pero siya po ay nagpakababa para po maipakita po sa tao na siya po ay bilang anak ng Diyos, na maging example po na lahat po ng mga taong nagtitiwala at tumatanggap po sa ating Panginoon, mamuhay po na mayroong pakumbaba. Ang sabi niya nga sa Philippians, alam po natin, Philippians 2:7 and 8, ang sabi niya, but he emptied himself, taking on the form of a slave, becoming the likeness of man, and being found in appearance as a man. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So yun po ang ginawa po ng ating Panginoon. Nag-empty siya. Para po sa ganoon, sabi nga, anyo po siya ng isang alipin para po maging kagaya po at gayahin po siya ng mga tao bilang siya po ay nasa katawang tao. Sabi niya rin po, nagpakababa siya at sabi niya rin po dito, become obedient. Sumunod po siya hanggang sa kamatayan. Hindi po siya nagreklamo. Hindi po siya nagmurmur sa ating Panginoon. Bakit ang dami kong ginawang himala dito sa lupa? Bakit ito hanggang sa kamatayan? Ganito pala mangyayari sa akin. No murmuring po sa ating Panginoon. Kasi tayo po, bilang servant po ng ating Panginoon, hindi rin po tayo magmumurmur. Amen po ba? Kailangan po, anod lang tayo. Ano bang gusto ng Diyos sa'yo? Sumunod lang po tayo at alam ko po, maganda po ang resulta na gagawin po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. The gospel gives testimony of how Jesus was a perfect example for us on how to live and serve. Yun na po yung kanina na sa pamagitan po ng Ebanghelyo, nagbibigay po ito ng patotoo kung paano naging perpektong halimbawa si Jesus para sa atin kung paano mamuhay at maglingkod. So Jesus lived a life of great humility. He showed us that serving others and humility to go hand in hand. So nakita po naman natin, in 3 years ng earthly ministry po ng ating Panginoon, kahit sino po sinasamahan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit nga magnanakaw. Diba na, alam niyo po yung sumalo po siya doon sa mga taong makasalanan. Sinita po siya ng mga Pariseo. Bakit yun yung sumasama doon sa mga kasalanan? Ang ating Panginoon, hindi po siya namimili. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang katayuan mo, hindi siya namimili. Tayo rin po. Ano man ang kalagayan mo, wag tayo mamimili. Ay, dito ako kasi marami tong pera eh. Ay, ayaw ko dito kasi mahirap lang. So, lagi po natin tatandaan, pantay-pantay po tayo sa ating Panginoon. Gawin po natin ang pinakmainam na makapagbibigay karangalan sa ating Diyos. And to be a servant means we genuinely need to care about people. Yan. Kailangan daw po, may malasakit po tayo sa ating kapwa. Ipakita po natin na mahal po natin sila. Hindi po kung ano lang ang meron tayo. Sabi niya, he was led by the Spirit of God and followed his prompting to serve, love, and help others. So, ibig sabihin, pinamunuan po siya ng Espiritu ng Diyos at sinunod ang pahiwatig na maglingkod, magmahal at tumulong sa kapwa. Sabihin, sumunod po ang ating Panginoon sa Espiritu po ng ating Diyos. Ganon din po tayo, sunod lang po tayo. Hindi naman tayo mapapahamak pag susunod lang po tayo. At isa pa, ilalagay po sa ating puso yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Sino man siya, mahalin po natin sila. Sabi niya, no task was ever beneath Jesus and no person was ever unworthy. Walang gawain na nasa ilalim ni Jesus at walang taong hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, lahat po tayo ay worth it sa ating Panginoon. Mahalaga po tayo sa ating Diyos. Kung ako po ay may 1,000 pera, yung 1,000 yung ginusot ko, niapakan ko, dinamihan ko, may kukuha po pa ng 1,000 yon? Meron po? Marumi na eh. Di ba? Gusot na eh. Kukunin niyo po rin po ba yun?
Amen. Bakit? Hindi po nabago ang value noong pera. Sa atin po, sa harapan po ng Diyos, napakahalaga po ang bawat isa po sa atin. Ano ka man, sa ngayon, kung ano man ang buhay meron ka, napakahalaga ka po sa ating Panginoon. Amen? To be a servant means, matapos po ako, to be a servant means, we serve by the strength that God supplies. So tayo, bilang tagasunod po ng ating Panginoon, o disipulo po ng ating Diyos, naglilingkod po tayo na meron pong kalakasan sapagkat pinapalakas po tayo ng ating Panginoon. Sinusupply niya lahat. For the joy of the Lord is our strength, Nehemiah 8:10. Kaya kahit pagod na pagod tayo, nahihirapan tayo, maghapon tayo sa church, ngayong maghapon tayo sa church, pero alam nyo, yung maghapon natin pag-stay sa church, ay kagalakan na po natin. Amen? Kasi alam po natin, si Lord ang nagbibigay sa atin ng strength. Minsan nga, inaabot kami ng 11 sa church namin. Ayaw kami magkahiwa-hiwalay. Minsan nga po, sabi po ng anak ko, pagkakatok na ako, Mama, diyan ka na lang sa labas. Kasi po, minsan talaga, nung time na marami po kami ginagawa sa church, halos doon po kami nakatira na. Halos doon po kami, umuwi po kami gabi na. Pero salamat po sa Lord kasi naunawaan naman po ng anak ko, maging family ko na ang paglilingkod po sa Panginoon ay napakamahalaga po. Amen po ba? Yun po yun. And the Lord will supply it sa bawat sa atin. Serve God, but not by presuming to meet His needs. He owns everything. He doesn't need your supply. Ano po? Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, huwag po natin i-presume natin na kailangan tayo ng Diyos. Ang Diyos, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Amen po ba? So tayo, tinawag ng Diyos, mahalaga tayo. At yung pagtawag sa atin ng Panginoon, magpaggamit na po tayo. And we believe po, isang kaluluwa lang, na maakay po natin sa Panginoon. Alam mo, isang krona ka na sa langit. At pagharap mo sa langit, sa ating Panginoong Yesus, yung corona ngayon, bibigay yun sa'yo. Anak, ito yung corona, ito yung kaluluwa na dala mo sa akin. And after po yun, ibibigay din po ito natin yun sa Lord. Lord, ito yung crown na binigay mo sa akin. Amen po ba? Kaya napakasarap pong maglingkod sa ating Panginoon. We serve by His grace. Naglilingkod lang po tayo sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya. 1 Corinthians 15 verse 10, sabi to sa BSB, yung Berean Standard Bible, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not in vain. No, I work harder than all them. Yet, sabi niya gano'n, yet, not I, but grace of God that was with. So, alam nyo, biyaya lang po ng Diyos kung bakit tayo narito. Amen? Biyaya ng Diyos kung bakit tayo naglilingkod po sa Panginoon. Kaya, ibigay na po natin ang pinakamainam na paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Dahil alam natin, ang reward po natin ay inihanda na ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi dito, someone said, all God-pleasing service is done in a moment by moment. Release upon God's service, enabling power. Sabi po ito ni John Piper. Sabi niya, when we embrace God's call to be in service, we experience joy, fulfillment, purpose, and blessings that comes from being instrument of His love in the world. So, para mapulfill po natin, ang purpose po ng Diyos sa bawat sa atin, ang pangako niya pa, makaka-experience po tayo ng joy, kagalakan. Yung purpose po ng Lord, at higit sa lahat, yung Deuteronomy 28 verse 1 to verse 14, yung blessings, mag-o-overflow yun sa bawat isa po sa atin. Are you agree with me? Palakpakan po natin ang Panginoon. At maglalasa po ako, ang sabi po dito sa 1 Corinthians 15 verse 15, yung Matthew 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, alam naman natin yung given na po yun. Tayo bilang mga Kristiyano, sabi ko nga dapat nagniningning tayo, nagliliwanag tayo, dapat ang mga tao, sila yung nag-o-observe sa atin.
Pag nakita tayo, wow, bakit siya? Iba na ang aura ng mukha niya. Dati nakasimangot. Ngayon, lagi na siyang nakangiti. Ano masasabi po natin? Kasi si Kristo ang nasa atin. Amen? Sabi nga, ang kay Kristo hindi tumatanda. Ako nga po. Ako po ay senior na. Senior na po ako. Sabi na yung iba, di ko naman mukhang senior eh. Sabi ko, may sekreto kasi ako. Alam mo yung sekreto ko, gusto nyo malaman para hindi kayo tumanda? Si Kristo ang kailangan sa buhay mo. Siya yung magpapasigla sa'yo, siya yung magpapabata sa'yo. Hindi na kailangan yung mga cosmetics para kayo bumata. Kailangan lang ay si Kristo. Amen? And sabi niya dito, when serving his house is our first priority. We bring favor to our own. And last verse na akin pong iiwanan, pasensya na po kaya, 1 Corinthians 15, verse 58. Ang ganda po ng verse na ito. Nasabi po, huwag tayo maglulupaypay. So, you must continue to be strong in your spirits, my Christian friends, that I love you. Do not let anything move you away from your faith. Continue to work hard as you serve the Lord. You know that whatever you do for Him will not be useless. Huwag tayong matitinag. Huwag tayong padadala dito sa sanlibutan. Kailangan daw po tayo ay malakas, matinag. Ang lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon ay hindi po ito lahat nawawala ng kabuluhan. Naka-registered po ito sa langit. Kung dito may mga video ginagawa tayo through cellphone, di po ba? Bawat kibot nga natin may picture Bawat kilos nga natin, naka-video tayo. Pinaplus pa nga natin, nilagay pa nga natin sa Facebook kung yung ginawa mo ng araw na yun. Kumain ka, napakasarap na pagkain, nakakwento sa Facebook yun, di po ba? You are very proud sa ginagawa mo. Pero alam nyo, tandaan po natin, naka-video po tayo ngayon sa langit. At doon ipapakita ni Lord, wow, mga anak ko sa BTC, talagang nakapokus sa pakikinig ng aking salita. Ipapakita at ipapakita po yan sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ng Panginoon.